Kapag si Camille ang nasa stage ay pumapalakpak na lang siya ng malakas at di na sumisigaw pa. Ang gaganda nga ng mga designers. Bigla tumingin ulit siya kay Giancarlo at nakita niya magkahawak kamay ito at si Hannah habang nanonood din sa model sa harap. Hindi sinasadyang napatingin ulit siya kung saan nakaupo si Adrian. Peste, ba't parang sa kanya pa rin ito nakatingin? Nakilala kaya siya ng lalaki? Na-conscious siya kaya inayos niya muna ang suot na maskara. Baka akala lang niya yon dahil hindi naman galon kalino ang mga mata niya kapag di suot ang salamin. Pinatanggal kasi yun ni Donna kanina dahil nga raw hindi bagay. Buti nilang nasa bahay niya ang contact lens niya na binili ni Alicia para sa kanya noong isang buwan. Hindi pa rin galon kalino ang mga mata niya kahit naka-contact lens ng gabing yun dahil hindi naman nasunod talagang grado ng mata niya sa lenses na nabili ni Alicia. Masigabong palakpakan na maririnig nang matapos ang mini fashion show. Pag nagsalita ulit ng host at birthday celebrant sa gitna. Pagkatapos nagsitayo ng lahat para kumuha ng makakain sa buffet table. May nakanda ng mga upuan at mga mesa sa bulwagan. Nakisabay na rin siya sa mga tao doon. Gusto niya sanang puntahan si Camille pero parang mahirap pakitang babae sa dami ng mga panauhin sa gitna. Kumuha lang siya ng konting pagkain at umupo sa pinakagilid na mesa. Busy naman si Mrs. De Luca at ang mga apo nito sa kakapunta sa mga big time siguro mga bisita. Nakita niyang panay ang libot ang tingin ni Adrian na parang may hinahanap. Inalis na lang niya ang tingin sa binata at pinagpatuloy ang pagkain. Paano kaya ako makakalapit kay Giancarlo? Maya-maya biglang pumailan lang isang kanta na pwedeng isayaw sa gitna. Patingin-tingin lang siya na may mga nagsitayuan na mga magkapareha at nagsimula ng sumayaw. Tumayo siya tinanap ng mga mata niya sa Giancarlo. Napaingo siya na makitang isinasayaw nito si Hannah sa sweet na tugtugin. Care to dance? Gulat na napalingon siya sa nagsalita sa tabi niya. Biglang nandaki ang mata niya na makitang si Adrian na nag-aaya ng sayaw sa kanya. Simpatiko to nakangiti habang nakalahad ang isang kamay sa harapan niya. Oh no, naloko na. Matagal na napatitig lang siya sa kamay nitong nakalahad sa kanya. Are you here with someone? Medyo inilapit pa ni Adrian na mukha sa kanya para marinig niya ito. Biglang napatingin siya sa dance floor. Nakita niyang papunta si Giancarlo at Hannah sa gitna para sumayaw. Yun ang chance niya para makita siya ni Giancarlo nang malapitan. Agad bumaling siya kay Adrian at maagap na ginamot ang kamay sa binata. Tumango lang siya para sagutin ang tanong nito at gumiti para sabihing maisayaw nito. Natatakot kasi siyang magsalita dahil baka makilala pa nitong boses niya. Mas lumawa ang ngiti ni Adrian at hinawakan na nga ng tuluyan ang kamay niya at iniya siya sa gitna. Napapitlag siya nang maramdaman ang dalawang kamay nito sa bewang niya. Nakita niya nang ngumiti ng bahagya sa reaksyon niya. Shete, hindi pa yata siya makakaligtas sa pagkaka-playboy nitong si Adrian eh. Akala siguro nito ang ganda niya sa likod ng maskara. Hindi niya alam kung anong gagawin sa mga kamay niya at kung saan niya nilalagay habang hapit siya sa bewang ng binata. Sa totoo lang, ang gustong gawin ng mga kamay niya ay hawiin ang mga kamay ni Adrian na nakahawak sa kanya. Nagulat na lang siya nang kunin nito ang dalawang kamay nito at ito na naglagay ng mga yon sa balikat ito. Naasiwa siya dahil hindi nito inaalis ang tingin sa kanya. Kahit kasi natatakpan ng maskara ang mukha nito, nakikita niya naman ang mata ng binata. Hindi ka ba sanay na isinasayaw sa gitna? How come? Para nang aakit pa ang boses ito sa kanya. Naku Adrian, kung alam mo lang na akong lalandi mo sigurado ako, kikilabutan ka. Bulong niya sa kanyang sarili. Umiling na lang siya bilang sagot dito. Ayaw pa rin niyang magsalita. Nakakaasiwa kung malalaman nitong siya ang babaeng pinagkakainteresan nito dahil lang sa hindi nito alam ang totoong mukha niya. Kahit sino naman kasing may suot ng gown na yun, natatakpan ng mukha ay magbumukhang maganda talaga. Napatingin siya sa magkaparehang nasa tabi nila. Nagsalubong ang mata niya na parang nanilisik ng mga mata ni Hannah. Nakasaliko pa mga braso nito sa leeg ni Giancarlo. Iniiwas niyang tingin dahil parang pakiramdam niya hindi nito nagugustuhan na may kasayaw na ibang babae, si Adrian. Napilitang pinaling na lang niya ang tingin kay Adrian. Are you a model? Saang department ka? Bagong hire ka ba? Sunod-sunod pang tanong ni Adrian. Bago pa siya nakapagsalita ay biglang may tumapik sa balikat ng binata. Adrian, you promised me a dance tonight. Malambing na bumulong si Monica dito pagkatapos tinignan din siya ng masama. Ano bang meron si Adrian nito at pinag-aagawa ng mga babae? Ang malas talaga na magiging girlfriend nito at tiyak na palagi mag-aaway ng mga babae. Sinanggaban niya ang chance na yon para makawala kay Adrian bago siya kulitin lalo na't pagsalita.
Ngumiti siya kay Monica at saka mabilis na inalis sa mga kamay sa balikat ni Adrian. Tinanggal ang mga kamay ni Adrian sa bewang niya. Natigilan ang binata sa ginawa niya pero hindi nakapag-react pa dahil agad na kumunyapit ang mga braso ni Monica sa leeg nito. Hinanap ng mga mata niya si Giancarlo at nakita niya ito. Inakay na paalis sa dance floor si Hannah. Pinaupo nito si Hannah sa tabi nito ng lola nito. Saka naman ito inilahad ang kamay kay Mrs. De Luca para iyain ding sumayaw. Umupo siya sa upang malapit lang sa mesa ng mga ito. Sinusundan niya ng tingin sina Giancarlo at ang lola nito. Napangiti na rin siya na magsimula ng sumayaw ang maglola. Maya-maya si Adrian naman ang naging partner ng matanda. Si Giancarlo ay sinasayaw na rin si Monica. Are you Adrian's flavor of the month? Napabaling agad ang tingin niya sa babaeng tumabi sa upuan niya na walang iba kundi si Hannah. Kay Adrian to nakatingin habang umupo sa tabi niya nang itanong iyon. Naparunok siya dahil hindi niya inaasahan na lalapitan siya nito. Nang hindi siya sumagot, saka tumingin sa kanya. Tinignan nito ang kabuuan niya. Bago tumingin ulit sa mukha niya. No! Maikling sagot niya na inipit pa ang boses para medyo umiba yun ng konti. Good! Alam mo, hindi ka rin saseryosohin ni Adrian. He is still in love with someone else. Bumalik na muli ang tingin nito sa direksyon ng lalaki. Otomatikong tumaas ang kilay ni Clara sa narinig. Naiinis siya sa babae dahil kinumpirma lang nito ang hinala niyang si Adrian pa rin ang gusto nito kahit engaged na to kay Giancarlo. I can make him fall in love with me kung gugustuhin ko. Bigla yung lumabas sa bibig ni Clara dahil siguro sa inis niya dun sa babae. Marahas na bumaring naman ang mukha nito sa kanya. Wow! Ang lakas naman ng loob mong sabihin yan. Hindi mo siguro alam ang babaeng nasa puso pa rin ni Adrian. You will give up right away sa oras na malaman mong mahirap maging karibal ang ex niya. Obviously, hindi ka updated sa buhay ng lalaking pinapantasya mo. Parang nagmamalaki pa ang boses ng babae. Sa inis niya, hindi niya inaalis ang tingin dito. Gusto niyang sabihin kay Hannah na hiwalayan na lang si Giancarlo para makabalik na ito kay Adrian. Dalata namang mahal pa rin ang dalawa ang isa't isa. Nagtitimpi lamang talaga siya. This is just a friendly reminder. May I know your name? Imbes sagutin ito, tumayo siya para lumayo sa babae dahil baka hindi siya makapagpigil. Awang-awa na siya kay Giancarlo. Dapat talaga pag-igiyan niyang effort na mahalin siya ang kanyang nararamdaman para hindi tutuluyang masaktan kay Hannah. Sakto naman pag-alis niya, nakita niyang nakatalikod na si Giancarlo. Sinundan niya ito. Namamangha pa rin talaga siya sa sobrang laki ng bahay ng mga De Luca dahil naglakad pa siya sa mahabang pasilyo para masundan lang ang lalaki. Nakita niyang lumiko ito. Napahinto siya sa pinto na pinasukan ng binata. Pumasok pala ito sa banyo sa baba ng bahay. Sumandal siya sa dingding sa labas habang magkasaliko pa mga palad. Sa tingin niya, kailangan may gawin siya para malaman nito ang nararamdaman niya. Napatayo siya ng tuwid na maramdamang bumukas ang pinto ng banyo. Mabilis siya nagsalita bago pa mabagong isip. Sinundan kita rito dahil gusto kong sabihin na matagal na kitang gusto. Hindi ko na talaga mapigilan pa nararamdaman ko at para siyang puputok na sa dibdib ko. Hindi mo man ako makikilala ngayong gabi. Ang bahalagay na nalaman mo may isa taong tunay na nagmamahal sa'yo. Nakayokong sabi niya habang nakatitig sa mga daliring hindi mapakali. Sinadya niyang ibahin ang boses para wag siya nitong mabosesan. Iniipit niya yun at pilit na maging tunog maganda. Nagiging katunog tuloy iyon ng isang boses ng babaeng nasa drama sa radyo na paboritong pakinggan ng lola niya. Ang init ng pagmumukha niya ng matagal na wala siyang narinig na sagot. Alam niya nakatayo sa harapan niya ang lalaki. Maya-maya ay tumikim ito. Well, I don't know what to say. I am flattered and very happy. In fact, if that's the case, then we can try. We will take it one step at a time. Namimilog ang mga mata niyang napaangat ng tingin nang marinig ang boses na nagsasalita. Nakita nga niyang nakangiting si Adrian. Tila nunudyo pa ang mata at klase ng pagkakangiti nito. Bumukas muli ang pinto at nilawan noon si Giancarlo na nakayukong inaayos pang damit. May kausap ka ba, Adrian? Nagtatakang tanong nito at saka nagangat ng tingin. Napasinghap siya. Ang ek-ek talaga niya kahit kailan. Gusto niyang batukan ang sarili sa harap ng kambal dahil sa kahihiyan. Bubukas sana ulit ang bibig ni Adrian nang bigla na siyang tumalikod at tumakbo paalis doon. Hawak-hawak niya ulit sa magkabilang gilid ng laylayan gown para hindi siya mahirapang tumakbo. Wait! Narinig pa niyang sigaw ni Adrian. Nagpapanik na nagpalingalinga siya na nasa bulwagan na ulit siya. Kailangan di siya maabutan ng binata. Nakakahiya siya. Dito pa talaga siya umamin ng damdamin.
Sinundan niya ang isang waiter at nang may makitang pasilyo na may pinto sa dulo, mabilis niyang tinungo iyon para makalabas. Agad din naman siyang natigilan. Nang paglabas niya, napunta siya sa isang lugar na puro bulaklak. Yun yata ang garden talaga ng mansyon dahil iba't ibang klase ng bulaklak ang nakatanim doon. May mapusyaw na ilaw lang sa lugar na iyon at malayo na sa kasiyahan sa loob. Napahinga siya ng maluwag. Habol-habol pa niyang pahinga at may nakitang malaking duyan na napapamulitian din ng mga bulaklak sa gilid. Umupo siya kaagad. Dahil di siya makaupo na maayos sa gown na suot, hinawakan niyang magkabilang lalayan nun. Saka iniipit sa gitna ng dalawang hita nang makaupo sa duyan. Napata ulit siya na makitang pink na rubber shoes na suot. Pirigat niya mga mata para kalimutan muna ang katangahang ginawa at hayaan mo ng kalmahin ang sarili. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata ng masamyo ang naghahalong amoy ng mga bulaklak sa paligid. Nakatulong naman yun at panandali ang nalimutan niya ang ginawa kanina. Uupo lang muna siya doon ng ilang minuto at maya-may uuwi na siya bago pa niya masalubong muli si Adrian. Automatikong napapikit ang mga mata niya. Nang biglang may mag-flash sa mukha niya. Napatingin siya sa pinanggalingan ng ilaw na yun at napahumindig siya na makita niya si Adrian na may nakasukbit na kamera sa leeg at panayang kuha ng larawan sa kanya. Patay! Buti lang di niya tinagal ang maskara. Agad tinakip niya ang dalawang kamay sa mukha hanggang sa tumigil to sa pagkuha ng picture sa kanya. I didn't know there's a new fashion trend. That's cute. Narinig niyang sabi nitong nakatayo sa harapan niya. Pagtingin niya sa lalaki, nakita niya, kinukuha nito ng picture sa mga paa niya. Ang pink rubber shoes niya. Napatayo siya para matakpan ulit ng gown ng mga paa niya. Humarang naman to sa kanya bago pa siya makaalis. You just confessed your love for me. Then you left me hanging? Nakayuko ito habang matamang pinagmamasdan ng mukha niya. Pilit inaalam kung makikilala siya nito. Mabilis yumuko si Clara bago pa man ito ma-realize kung sino siya. Sa pagyuko niyang yon, maagap na nahawakan ni Adrian ang baba niya at inangat ulit ng dahan-dahan. Wala siya nagawa kundi iangat na lang din ang mukha dito. I want to see the face behind that mask. Paanas pang sabi nito at takmang tatanggalin ang maskarang suot niya. Napamulagat siya at napahawak sa dalawang kamay ni Adrian para pigilan to. Naloko na talaga. Paano na? Pumikit na lang siya at naghintay ng matagal na nito ng tuluyan ng maskara niya. Bahala na. Adrian? Natigil to sa akmang pagtanggal ng maskara niya nang marinig ang boses ng tumatawag dito. Sa kanya lang iminulat ang mga mata at nakita nga niya ang papalapit na si Hannah. Hindi na dito suot ang mask niya kaya kitang-kita na ang magandang mukha ng babae. Napalingon na rin si Adrian, saka inila sa mga kamay sa mukha niya. Napahawak siya sa dibdib dahil lumuwag na ang paghinga niya. What are you doing here, Hannah? Nagtatakang tanong ni Adrian sa babae. What are you two doing here? Are you having your own party? Nahimigan ni Clara ang pagsiselos sa boses ni Hannah habang masama ang tingin ipinukol sa kanya. Hindi nakasagot si Adrian, naratiling nakatingin lang kay Hannah. Ginagamit pa siya ng lalaki para pagselosin ang ex nito? Biglang nakadama na naman siya ng inis sa dalawa. I guess it's none of your business. Hindi si Adrian ang dapat pang bantayan, kundi si Giancarlo na. Siyang fiancé mo. Hindi niya na napigilang sumabat. Napatutup siya sa bibig na ang sariling boses ang ginamit niya. Baka makilala yun ni Adrian. Sa tingin niya, hindi naman ito nakilala ang boses niya dahil di naman nag-iba ang ekspresyon nito. Bumalik na lang tayong lahat sa loob. Mahinahong sabi ni Adrian nung akmang papatulan na siya ni Hannah. Biglay kumaripas na ulit siya ng takbo bago pa nga makakilos ang dalawa. Wait! Akmang hahabulin naman siya ng binata sa pangalawang beses nang pigilan to ni Hannah. Adrian, let's talk, please. Narinig pa niya ang nagsusumamong tinig ng babae bago siya tuloy nakaalis sa garden. Muntik na siyang mabangga na isang babae na makabalik na siya sa bulwagan. Clara? Camille? Namamanghang tinignan siya ni Camille. Oh my! Kung di lang dahil sa suot mo, hindi talaga kita makikilala. Hindi makapaniwalang sambit ng kaibigan. Hindi niya naman masyado na pagtutuunan ng pansin ang sinabi nito dahil nag-aalala siyang makita ulit ni Adrian at tuloy nang mabisto kung sino siya. Uuwi ka na ba? Uuwi na kasi ako. Tanong niya agad sa babae. What? It's still early to call it a night. Lumingon siya para masigurong wala sa likod si Adrian. Mauna na ako sa'yo ha. May emergency lang. Okay, sasabay na lang ako sa'yo. Agad na sabi ni Camille. Dalalan ng kaibigan ang kotse nito kaya't doon na siya sumakay papunta muna ng bahay ng babae para kunin ang mga gamit niya. Nagtataka man di na nagtanong pa si Camille sa kanya.
Akala kasi nito may family emergency siya. Panay lang ang tanong nito kung okay ba siya. Sa kabilang banda, umuwi muna sila sa bahay ni Camille para kunin ang mga gamit niya. Ipinakuha na lang nito sa kasambahay nito ang mga gamit niya at naghintay sila sa labas para hindi na sila bumaba ng kotse. Inalok siya nitong doon na lang matulog pero magalang na tumanggi si Clara. Di na muna siya pinagbihis ni Camille noong inihatid siya pa uwi. Kinukulan siya nito ng picture sa labas ng boarding house at sakali pa talaga. Mabuti na lang at wala na masyado naglalakad. Ng mga oras na iyon dahil pasado 12:00 na ng hating gabi. Bagay na bagay talaga siya sa'yo, Clara. Hindi nga ako nagkamaling sa'yo ipasuot ang gawa ko. Nakangiting sabi nito habang panay ang kuha ng larawan sa phone. Nahihiya man ng una, tinodo na rin niya ang pagpaproject habang kinukunan siya ng larawan ng babae. Ngayon lang siya para naging maganda sa tingin niya, kaya dapat ibigyan niya ng lahat sa sarili nilang pictorials ni Camille. May mga larawang kinukunan din siya nito sa loob ng kotse. Nag-selfie rin ng kaibigan habang katabi siya. Pinatanggal nito ang maske ng suot niya na makunan naman siya nito na hindi suot yon. Nang sa wakas nagsawa na rin to sa pagkuha ng mga larawan, pareho silang pasandal na nakatayo sa harap ng kotse ni Camille habang tinitingnan ng mga pictures na kuha ng babae. Mahinang napahagikik pa silang pareho. Hinihinaan lamang nilang boses dahil baka makabulabog sila ng mga tao. Okay, I'll be posting these pictures online and I will tag you. Nakangiting sabi ng babae. Sasang-ayon na sana siya nang biglang may naalala. Si Adrian. Hindi dito dapat malaman na siya nakasuot ng gown na yon. Kung di ba naman kasi siya tanga. At dito pa nagkamali ng paglalahad ng damdamin wala sanang problema. Namimilog ang mga matang pinigilan niya ang kamay ni Camille na may hawak na phone. Nagtataka namang napatingin to sa kanya. Camille, pwede wag mo na lang ipaalam kahit kanina na ako nakasuot ng gown na to? Napakamot sa ulong pakiusap ni Clara. Why? Ano kasi, hindi kasi dapat malaman ni Adrian na ako to kasi, hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa babaeng lahat. Did he flirt with you? Namimilog ang mga matang tanong ni Camille. Nako, hindi. May nasabi kasi ako hindi ko dapat nasabi sa kanya at baka hanapin niya ako. Di kasi ako nagpakilala sa kanya eh. Mas lalong naguluhan ang mukha nito. Ay basta, kakwento ko sa yung lahat sa ibang araw basta ngayon. Pwede mo munang i-post ang pictures ko at saka sa atin na lang muna to? Huminga ito ng malalim. Okay, I'm really confused now but you can count on me. This will be our secret, for now. Saka lang siyang umiti ulit na marinig iyon. Gumaan na ulit ang pakiramdam niya. Thank you talaga ng marami ha. Pasok pala muna tayo sa loob. Alok niya rito. Na maybe some other time. Nasa bahay pa si Fenny, tinintay ako eh. I'll go na. Don't worry, your secret is safe with me. But you better promise me na sasabihin mo kung bakit kailangan walang makaalam about sa'yo at sa gown. Nakangiti ang sabi ng kaibigan. Tumango-tango lang din siya bilang sagot. Umalis na sila sa pagkakasandal sa kotse nito. Ingat sa pag-uwi, sabi niya bago nito paandarin ang sasakyan. Nang makapasok, nangiting tinignan niya ulit ang mukha sa salamin at umikot-ikot pa habang nakahawak sa gown ng dalawang kamay. Mahigit 1 oras yata siyang umikot-ikot sa loob ng kwarto habang suot pa rin ang gown. Parang ayaw na niyang tanggalin iyon. Maya-may narinig niyang tumunog ang phone niya. Isa-isa na palang isinisan ni Camille sa kanyang pictures nila. Lalo't di pala nito mapopost ang pictures na nandun siya. Napapangiting tinitingnan niya ulit ang mga yon. Hindi siya agad nakatulog ng gabing yon. Panay ang ikot lang niya sa kama hanggang sa magmamadaling araw. Napabalikwas siya nang biglang tumunog ang phone niya. Nakita niyang galing kay Adrian ang message. Kilala mo ba kung sino may suot ng gown na yan? Yon ang mensaheng pinadala nito sa kanya na may kasama pang litrato nakaupo sa duyan. Kung hindi lang siya kinabahan sa tanong nito, matatawa talaga siya sa picture niya. Nakaupo siya habang nakaipit sa dalawang hita ang itinaas sa lilayan ng gown at kitang-kita naman ang rubber shoes niyang itinerno sa damit. Mukha man siyang engot sa picture ay ang cute naman ng pagkakakuha nun. Nagulantang siya nang tumunog muli ang phone. Nakikilala mo ba siya? Isa ba siya sa mga models? Dahil hindi niya alam kung anong sasagot sa binata, pinatay na lang niya ang phone. Baka kasi maisipan pa nitong tawagan siya. Mas lalo pang natuliro ang utak niya. Mabuti na lang at linggo na at wala silang pasok. Mag-aalas 5 na yata ng umaga nang tuloy na rin siyang dalawin ng antok. Kinabukasan, pinuntahan niya si Camille sa bahay nito dahil na rin sa pag-anyaya ng babae. Wala na si Donna doon nang dumating siya dahil umuwi daw ito ng maaga dahil may commitment na ito ng araw na iyon.
Kinuwento nga niya kay Camille ang dahilan kung bakit hindi po pwedeng malaman ni Adrian na siya ang may suot ng gown na gawa niya. Siyempre pa, kailangan din niyang aminin sa babae na nararamdaman niya para kay Giancarlo. Panay pa naman ang hagalpak ng tawa ni Camille habang nakikinig sa kanya. Nakikita pa niya mangiyak-iyak to sa kakatawa. Seryoso naman siya habang sinasabi ang feelings para kay Giancarlo. Pero bakit ang dating parang umamin lang sa babae kung sinong crush siya based sa reaksyon nito? Hindi ko talaga alam anong sasabihin, Clara eh. Crush ko nga rin yung si Giancarlo nung baguhan pa lang ako sa company. Sabi nito at pinapahiran ng luha ng mga mata kahit nakangiti pa rin. Iba naman sa akin eh. Di ko naman siya basta crush lang. Seryosong sabi niya. Ah, yeah. Maybe that's what you call an ultimate crush. Dugtong agad ng kaibigan. Di na lang din siya umimik pa. Gusto niyang sabihin na love ang nararamdaman niya at hindi crush. Bakit parang walang naniniwalang in love siya kay Giancarlo kapag may pinagsasabihan siya noon? Ganon na ganon din kasi ang reaksyon ni Alicia at ng lola niya. Ang importante alam mo sa sarili mo na pagmamahal nga yang nararamdaman mo. Pangonsuelo pa ng utak niya. Buong araw siyang tumambay kina Camille. Dala niya na ang gown nang pumunta siya roon kahit gusto niya sanang palabhan muna. Sabi nito ito nang bahala doon kasi may espesyal na tagalaba ito ng mga gowns na ang mismong kumpanyang nagbabayad. Hapon na nang umalis siya sa bahay ng bagong kaibigan. Di na siya nagpapahati dito dahil napatawag na lang siya ng taxi para pumunta sa address ng babae para makauwi na siya. Ano ang gagawin ni Clara sa mga nabitawan niyang salita na dapat ay para kay Giancarlo? Matuklasan kaya ni Adrian na siya ang babae sa likod ng maskara? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.